Hey guys, it's me, DM. Welcome to Archi Tutorials, where I will teach you how-to videos for your architecture plates. Ready your markers, because we will use it to render different textures and materials. Today, we will render stone. So, pinili ko muna yung mga colors na gagamitin natin dito. If you are planning to buy these markers, I'll put the link on the description box so you can check it out. And you can use this video as your reference for rendering stones in your plate. So ito na yung mga kulay natin. Meron tayong royal blue, cool gray na number 5, warm gray na number 3, warm gray na number 8, brown gray, blue gray na number 9, potty, blue gray na number 1, at green gray. Drawing muna tayo ng stone pattern. As you can see, 4 na klase yung i-render natin ngayon. Some of this stone is used as a flooring material and some are used for accent walls. Simulan natin dito sa first square, gamit itong marker na warm gray na number 3. Gagawin natin siyang base color at ife-fill lang natin yung buong square. After that, I use the same marker to trace the drawing. Tapos, mas nilinawan ko lang ulit yon gamit itong Unipin. Pasadaan naman natin each side ng stone ng same color as our base color to create depth. After that, we will use this darker shade which is warm gray na number 8 para i-fill naman yung buong gap in between each stone. Lagyan naman natin ng highlight yung drawing gamit itong white gel pen. Tumutulong din itong highlight para magmukhang 3D yung drawing natin. So, swatch ko lang yung mga colors na ginamit natin, which is warm gray na number 3 at warm gray na number 8. Dito naman sa next, gamitin natin itong green-gray na marker as our base color at i-fill lang natin yung buong square. So, this blue-gray 1 na marker ang una natin gagamitin. Tapos, random lang natin siyang i-apply sa stones. Next ay itong warm gray na number 3 at ganun lang din yung gagawin natin. Cool gray na number 5 adds dark color sa ating stone by also putting it randomly sa ating drawing. Yun na halos lahat ng gagamitin nating kulay. Tapos, uulit-ulitin at babalikan lang natin ng pasada yung mga stone to create a shadow sa drawing. Kung mapapansin nyo, by creating the shadow, may mga stone that appears farther o malayo. Meron din namang parang nakaangat. Creating shadow creates a texture sa ating drawing. Ginamit ko din itong cool gray na number 5 to emphasize the line separating each stone.
which creates additional depth. Tapos, pinasadahan ko lang ulit yon ng mas makapal na point ng Unipin. After that, we will use the white gel pen for highlights. Magdadraw lang tayo ng line sa taas ng stones. Nakalimutan ko pala dyan i-swatch yung color. So, lagay ko na lang mamaya. Let's proceed dito sa pangatlo. So, dito, tatlo lang yung magiging kulay ng stone natin. Una, itong green-gray. Gamit yung fine tip niya, i-fill lang natin yung stone. Tapos, random lang natin kukulayan yung iba pa. After nyan, kuhain naman natin itong blue-gray na number 1 at i-fill din natin ang iba pang stone randomly. And lastly, gamitin natin itong brown-gray sa mga natitira pa. Ngayon naman, maglagay tayo ng shadow sa bawat bato. Depende sa kulay nila. Una itong putty. Mag-draw lang tayo sa baba niya tulad ng nakikita nyo. For blue, gamitin natin itong royal blue at ganun din yung gagawin natin. Sa baba lang din natin siya ilalagay. At last ay itong gray stone. After creating that, kuhain lang ulit natin lahat ng base color na ginamit natin kanina at mag-create tayo ng transition shade by putting the color sa pagitan ng shadow at ng base color natin, katulad ng nakikita nyo. Swatch na natin yung mga marker na ginamit natin. So, balikan ko muna pala yung kanina. Ito yung mga ginamit ko. Green-gray na number 3, blue-gray na number 1, warm-gray na number 3, and cool-gray na number 5. At dito naman, ginamit ko na base color itong green-gray na number 3, blue-gray na number 1, at brown-gray. For shadow, ginamit ko itong markers na green-gray na number 5, royal blue, at putty. Dito naman sa last stone na i-render natin, gagamitin lang natin lahat ng markers na ginamit natin sa last stone na ni-render natin. Una, ginuhitan ko muna yung drawing natin gamit itong Unipin. Medyo squarish din yung stone dito, pero round yung corners niya. So gamitin natin itong brown-gray na marker at random lang ulit yung pag-fill natin. Next naman ay itong blue-gray na number 1. Ganun lang din yung gagawin natin. And lastly, itong green-gray na number 3 at gagamitin natin ito to fill the remaining stones. We will use naman itong green-gray na number 5 o kahit anong darker shade ng marker na meron kayo to fill the gap between the stones. Tapos, binalik-balikan ko lang yung pagkulay ng stone, creating a shadow para magkaroon ng depth yung drawing natin. Dilinawan ko lang ulit yung drawing. Then, to finish it off, we will use this white gel pen to put highlights. At ito na yung result.
Kung nagustuhan mo ang tutorial na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. And follow me on my social media accounts. Thank you for watching!